Morning po. Isang kagalakan po muli sa akin ng makapangaral ng salita ng Diyos sa ating iglesia. Tayo po muna ay manalangin as we study His Word. Let's pray. Lord, salamat po muli sa umagang ito. Salamat po sa mga inawit namin at binasa ng mga salita mo. We thank you, Lord, dahil lahat ng ito ay mga katotohanan na kung saan ay itinatanghal ang pangalan mo at pinapakita nito kung gaano kami kadepende sa iyo dahil lahat ng meron kami sa aming buhay bilang individual at bilang isang iglesia ay utang namin sa iyong biyaya at awa. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan at sa mga ah, panahon na kung saan mas tinitingnan namin na mas mahalaga ang aming mga sarili kaysa kay Kristo. Lord, as we come before you this morning, study your word, may you give us wisdom, Lord. May the Holy Spirit illumine every one of us na mas makita namin yung glory ni Christ. Give us eyes and hearts na tunay na makakaintindi at makikita yung kagandahan ng Ebanghelyo sa umagang ito. Wala kaming ibang hangad kung hindi mas makilala ka pa namin at humantong ito sa aming transformasyon ng aming mga buhay hanggang sa maging kawangis kami ng aming Panginoong Jesucristo. We entrust all of these things sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po ba kung ano yung pinakamalaking kayamanan ang natagpuan sa kasaysayan? Well, ang pinakamalaking kayamanan na natagpuan sa kasaysayan ay tinatawag na Treasure of San Jose. Ang Treasure of San Jose, ito'y barkong Espanyol na lumubog noong 1708. So 1700s, malapit doon sa Cartagena, Colombia, na may daladalang malaking halagang ginto, pilak, at mamahaling bato na tinatayang nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar sa pangkasalukuyang panahon. Alam niyo, natagpuan ito noong 2015 at tinatayang isa ito sa pinakamalaking kayamanan na natuklasan sa kasaysayan. Well, iniisip niyo siguro kung kayo yung makakatagpo nito, makakatagpo ng ganung kalaking kayamanan, kayo na yung pinaka maswerteng tao sa buong mundo. Alam niyo ba na may ganito ding uri ng tagpo na makikita natin sa salita ng Diyos, na kung saan may isang lalaki na nakatagpo ng kayamanan at walang atubili, kanyang iniwan ng lahat ng meron siya o binenta ang lahat ng meron siya upang makuha itong kayamanan na ito. So I will invite every one of you to open your Bible sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verses 44 to 46. Mateo kapitulo 13 talata 44 hanggang 46. Matthew chapter 13 verses 44 to 46. So let me allow me to read it sa ating sariling wika. Ang sabi ng verse 44, sabi dito, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Verse 45, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. So pagpalain ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba na sabi ng mga Bible scholars na halos 1/3 daw ng sinabi ng ating Panginoong Hesus ay sinabi niya sa pamamagitan ng parables. Well, ano ba ang parable? Ang parable ay mga kwento na hango sa pang-araw-araw na pamumuhay o pang-araw-araw na karanasan sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Ngunit mayroong napakahalagang leksyon itong tinuturo. Makikita niyo po pag binasa niyo ang Book of Matthew from chapter 1 to chapter 11, wala kayong mababasa na talinhaga
But all of a sudden, in Matthew chapter 13, nagbigay si Matthew ng napakaraming talinhaga ng ating Panginoong Jesus. At itong ating binasang parables, kung mapapansin ninyo, dalawa po yung parables na yan. And marami, tinatawag po itong ating binasang passage na twin parables. Kasi nga dalawa, kaya tinawag na twin parables. So, if you study the parable of Jesus Christ, madalas makakabasa ka, just a single parable. And sometimes it's like this, a twin parable. And sometimes naman we have parables that come in threes. Meron ba kayong maalala na magkakasunod na parables na iisa lang ang pinapatukuyan? Siguro yun na yung parable of the prodigal son, the lost sheep, and the lost coin. But this morning, titignan natin itong twin parable. And the first one is recorded on verse 44, and the second one is on verses 45 to 46. So makikita po natin dito na sinabi ni Christ diyan sa verse 44 that the kingdom of heaven is like what? A treasure hidden in the field. Sabi diyan sa verse 44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. So maaaring unusual ito sa atin dahil hindi naman tayo nakakakita ng treasure sa field. Kung meron man, bihira. At kung may gumagawa man yan, ay talagang yung mga naguhukay, mga minero, na may mga equipments para dito sa ganitong uri ng trabaho. But alam niyo po ba that this practice is not uncommon sa panahon ng ating Panginoong Hesus? Because noong panahon nila, mga kapatid, hindi pa naman uso yung bangko noon. Wala pa namang video noon, wala pa naman China Bank, or kung anumang bangko na alam natin ngayon. Kaya kanila itong binabaon, yung kanilang kayamanan. So they have to find somewhere to put their money. But sabi ng ilan, may mga ilan-ilan pa rin daw na gumagawa ng ganitong practice na hindi man sa lupa, pero maaaring sa mga medyas. Kaya nga kung maalala ninyo, di ba, may isang trabahante sa NAIA Terminal 3 na nagbalik ng pera na nagkakahalaga ng 1 milyon na nakita niya sa isang medyas. So nakapasok daw doon. So may mga gumagawa pa pala ng mga ganito, pero hindi naman pabaon. May mga ibang gamit lang sila. Minsan baka may gumagawa pa po sa atin. Maaaring sa paan ng papag. Di ba, minsan dyan tayo nagtatago ng kayamanan natin. Sa paan ng papag, or di naman kaya sa damitan. Kaya nga, kung papansinin ninyo sa mga palabas, makikita mo yung mga magnanakaw, pinoportray sila na na pag pumasok sila sa bahay, ano yung inaalokay nila? Damitan, kasi nandun pa daw yung ilang mga kayamanan. So, baka may mga nagtatago pa sa atin sa damitan, no? So, ito po yung picture nun. Ito yung picture nung parable na yon. In those days, that is a common thing for people to do. That's why, sinabi ito ni Jesus Christ sa kanila because these people are very familiar for this kind of parable or for this kind of story. And so, Jesus says that one day, sabi diyan sa verse 44, this person found treasure as he was doing his work. Sabi sa verse 44 is this, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. So, we don't know kung anong ginagawa nitong lalaki na ito. Maybe he was a farmer na maaring nagtataba siya at naghuhukay or nagtatanim, and then he found this treasure. And he knew, this is treasure. Alam niya na talagang kayamanan yung kanyang natagpuan. I don't know kung anong itsura ng treasure, but ang sabi, it is precious. Something very valuable, worth everything, yung kanyang natagpuan. And for that reason, anong ginawa ng lalaki? Diyan sa verse 44. He went back, sold everything, and then bought the field in order to get that treasure. Binenta niya lahat na meron siya just to bought itong treasure. So, that is the first parable. And then the second parable is about the parable of the merchant.
Diyan sa verses 45 to 46. Well, yung word na merchant sa Tagalog lang ay mangangalakal. So ito yung mga marahil sila yung may mga desire na bumili ng mga bagay na maaari nilang ibenta, natutubo sila. So sa madaling salita is businessman sa panahon natin ngayon. So this merchant, sabi sa verse 45, is looking for fine pearls. Perlas. And alam niyo po ba, sabi ng ilang mga commentaries, pearls are among the precious commodities in those days. And I think, still today, itong pearls ay precious commodities ito. Diba, alam naman natin, lahat ng tao, we know that people look for precious things. And in this case, this merchant is looking for precious pearl. And maybe many of us are not familiar with pearls. Kaya nagdala ako. Biro lang, wala akong pearls. Hindi tayo pamilyar kung ano yung pearls sa panahon nila. Pero marahil ito yung pearls na yun, yung typical na perlas na alam natin. But para mas maintindihan natin, mas familiar tayo sa beans. Mga coffee lover dyan, di ba? Mas familiar tayo sa mga beans. And alam nyo, pag pinag-uusapan ng beans, meron daw napakamahal na beans. At alam nyo kung ano yun. Yun yung tae ng musang. Pag kinain daw ng musang yung prutas, pag dumumi siya, yung dumi niya, nandun yung beans, napakamahal daw nung beans na yun at napakasarap. Ewan ko, pero di pa ako nakatikim. Pero kung alam mo yun, at nakita mo yung musang na yun, na dumudumi ng napakasarap na beans, at nakita mo yung mga beans na yun, ang gagawin mo, malamang kagaya ka nung lalaki dito. You go back, sell everything in order to get that beans. Now, it's something like that. Itong mga taong ito, they are looking for something precious, something desirable. And sabi dyan, here is one pearl that this merchant found. And being a merchant, bilang isang mangangalakal, he knows what a priceless pearl looks like. Alam niya rin na yung natagpuan niya ay napakamahal na pearl, maybe priceless pearl yung kanyang natagpuan. And he found one, he went back, sold everything in order to get that pearl. Why? Because sabi niya nga, this is priceless. A pearl of great value. Jesus says. Now, that is the story here. So we have these two stories. Now, kung papasinin ninyo, itong mga parables na ito, di ba napakadali lang naman maintindihan. Madali lang sila maintindihan kapag naintindihan natin yung custom nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Now, let's try to understand why did Jesus tell this parable? Bakit sinabi ngayon ng Panginoon itong parables na ito sa kanila? What was He trying to teach us here? That's the most important question. That's the very reason bakit din naman natin pag-aaralan itong parables na ito. So let us now try to understand these two parables or these twin parables here. But before tayo mag-dwell, gusto ko lang sabihin na may mga namamali ng interpretasyon dito sa parables na ito. Marami, pag nagbasa ka ng mga commentaries and even makinig ka ng mga sermons na galing dito sa passage na to, maraming nagsasabi is this: some people believe that we are the treasures. Sinasabi nila na yung treasures daw na natagpuan doon is tayo. In these parables, we are the treasure hidden in the field, and we are that pearl that this merchant found. And ang matindi pa nun, sabi nila, and Jesus is the one who discovered this treasure or who found this priceless pearl. So ibig sabihin, they think that this is what Jesus is trying to teach through these two parables, two stories, that the Lord Jesus found us and He gave up everything in order to get us. Yan ang sinasabi nila, na si Jesus, natagpuan niya tayo yung priceless treasure, tayo yung treasure in the field, hidden in the field, at ang ginawa doon ni Jesus is, iniwan niya lahat just to get us. It sounds plausible, di ba? Parang maniniwala ka. Kaya nga, di ba, may isang kanta, yung isang kanta na malamang gustong-gusto nyo, yung kanta na
Ano nga yun, Brother Josh? Alam ni Brother Josh din. Ano ba yun? Yung kanta na he give up heaven. He did not want heaven. What a beautiful name. Without us. Sabi, ayaw daw ng Diyos ang langit kung wala tayo. Yan, ganyan, sarap sa tenga niyan. Tunog, talagang mapapaniwala ka dyan. He gave up heaven and came to this earth in order to get us, to purchase us. Yan yung isang interpretation niyan. But, alam nyo, that's wrong. Yan ay maling pagbabasa ng scripture. Yan ay maling pag-interpret ng scripture. What is the right interpretation here? The right interpretation is this, according to the commentaries, is that the treasure and the pearl is Christ. The treasure and the pearl is none other than the Lord Jesus Christ. The treasure and the pearl is salvation in Christ. Or the treasure and the pearl is the gospel of the Lord Jesus Christ. Yun yung tinutukoy dyan. That is the treasure. That is the priceless pearl. Hindi pwedeng maging tayo yung priceless pearl that Jesus didn't know of and He suddenly discovered us. Hindi pwede. Bakit? Hindi pwede na hindi alam ni Christ nung pumunta siya dito sa sanlibutan. Hindi niya kilala yung kanyang mga tutubusin. Alam ni Christ by name kung sino yung kanyang mga ililigtas, kung sino yung mga tao na kanyang ililigtas. At hindi siya naging na parang nagulat, oh may treasure pala dito. Therefore, iiwan ko to, then pupuntahan ko to para makuha ko yan. No, hindi yun yung ginawa ni Christ. But here, we have a story na nakita natin na yung tao na yun, hindi niya alam na may treasure. Na-surprise siya nung kanya itong nakita. So the correct understanding of these two parables is this, that the treasure and the pearl, they are picture of salvation. They are picture of Christ. They are picture of eternal life. Yun yung treasure na sinasabi dito. So if that is what Jesus is talking about here, that is why He was saying this parable to the people around Him in those days. Sinasabi niya ngayon sa mga taong ito, do you not realize that this parable is about salvation? Na itong parabola na ito, itong talinhaga na ito, is about salvation, about sa kaligtasan na matatagpuan nyo sa akin. Yun yung sinasabi ni Christ. These two parables are about salvation na matatagpuan natin, walang iba kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Now, kung ito palang mga parables na ito ay about sa salvation, ano ngayon yung tinuturo nito about sa salvation? And let me ask you this morning, anong alam mo sa kaligtasan? Anong alam mo sa salvation? What do you know about salvation? What do you know about the gospel of the Lord Jesus Christ? Anong naiintindihan mo pag pinag-uusapan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Ito'y napakahalaga. It is important for us to know na maintindihan ano ba yung sinasabi na treasure na about sa salvation. So let me give you 3 important truths about salvation na makikita natin dito. But don't worry, yung una lang yung titignan natin dahil itutuloy natin ito mamayang hapon. So Lord willing. So ngayon, tignan natin yung unang katotohanan na makikita natin dito. So the first truth na makikita natin dito sa ating parables na binasa at pinag-aaralan is this, that salvation, mga kapatid, that salvation, Jesus is a priceless treasure. Si Jesus ay priceless treasure. Ang kaligtasan ay priceless treasure. Sabi diyan sa verse 44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells that all that he has and buys that field. Now, question here is this: why would Jesus want to tell people that parable? Na sinasabi niya na truth that Jesus is a priceless treasure, that salvation is a priceless treasure. Is that
not something everybody knows? Hindi ba yan alam ng mga tao? Bakit kailangan pang sabihin ni Jesus Christ yung parable na yan sa kanila? And the answer is no. In Jesus' day, not many people know and understand that salvation in Christ is a precious commodity. And it is a priceless thing. And many people today still, hindi nila naiintindihan na yung salvation, na yung gospel is priceless treasure. Do you realize that, mga kapatid, that not many people today understand that salvation is a precious thing? Kung magmamatsyag ka, malamang ang sagot mo na is, yes, we know. We know that. Because not many people are actually looking for it. Maraming mga tao ang hindi naghahanap ng bagay na ito. Ilang tao yung pagkagising sa umaga ang nag-iisip about salvation. Asking this question, what must I do to be saved? Sino ang nagsisik ng eternal life? Sino ang nagsisik ng heaven? Wala. Hindi lahat. Inahanap yan. Hindi yan ang nakikita natin sa paligid natin. Ang nakikita natin ay mga tao ang hinahanap ay other treasures. Mga treasures na marahil, they want money, they want pleasure, they want fame, they want the word, they want everything except Jesus Christ. They want everything except the gospel. They want everything except eternal life. And maybe ganyan ka. Maaaring ganyan tayo. Maybe pagising mo sa umaga, you want money. You want your career. And even your own family. You want everything in this world except Jesus Christ. Except His gospel. Now, maaring ang tanong mo naman ngayon na susunod is this. Bakit kaya? Bakit kaya ganyan ng tao? Well, the simple answer is this. Because they do not understand. They do not understand kung ano yung pinagsasabi ko dito, kung ano yung pinaniniwalaan natin. And they cannot see the preciousness of salvation. Kaya ibinigay ni Jesus itong parables na ito. Ito'y upang ipakita ng salvation is precious. Kaya nga sabi niya, the kingdom of heaven is like the treasure in the field. Diyan sa verse 44, and then sa verse 45, sabi ni Christ, the kingdom of heaven is like that priceless pearl. Precious. Maaaring tanungin mo ngayon, talaga bang ang kingdom of heaven ay patungkol sa kaligtasan? Ito bang sinasabi ni Jesus Christ is about salvation? Well, mga kapatid, ganito po kasi magsalita ang Biblia pag usapin ay sa kaligtasan. So, bukas po ang ating mga Bible sa Colossians chapter 1 verse 13. Listen to Paul about what it means to be a Christian. What it means to be saved. Kung tatanungin tayo isa-isa dito, do you know what it means to be saved? Well, sabi sa Colossians chapter 1 verse 13 is this. Sabi dito ni Apostle Paul, He has delivered us from the power or the domain of darkness and conveyed us or transferred us into the kingdom of His Son. So you see, that is the kingdom of heaven, or referred to as the kingdom of God in the Gospel of Matthew. Because before, bago tayo makakilala sa Panginoon, tayo ay nasa kingdom of darkness. Tayo ay nasa kingdom of evil. Tayo ay nasa realm ng kasalanan. But now, has been transferred into the kingdom of God. Another text, 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 11. 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 2
Sabi dito ni Pedro, "For in this way, there will be richly provided for you an entrance into eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ." Now, that is what it means to be a Christian, mga kapatid. That you have been delivered from your sin, from darkness, from the power of evil one. You have been plucked out of that and now transferred or put into a different domain, different kingdom. Ito yung sinasabi nating post-tenebras lux, from darkness into His marvelous light. Mula sa kingdom ng evil one, mula sa kasalanan, mula sa realm ni Satan o ng karumihan, tayo ay inalis doon ng Panginoon. Dinala niya tayo sa kingdom niya. And brethren, we are kingdom people. We are kingdom people. Kaya nga kung mababasa ninyo yung Matthew, yung Beatitudes, alam nyo, hindi yung paraan para maligtas ka. Yun ay mga pag-uugali ng tao na nasa realm, nasa kingdom ni Christ. Yun ay mga attitudes na kung saan, yun yung dapat ipinapamuhay ng mga mananampalataya. Na hindi na tayo dapat namumuhay dun sa kingdom na yon ng kasalanan, kung hindi sa kingdom na kung saan nandoon nagre-reign si Christ. We belong to the kingdom of God, no longer in the kingdom of darkness. So that is what Jesus is saying here in Matthew 13. That is what the kingdom of heaven is about. It's about salvation. We delivered from our sin. So kaya nga, bakit yung salvation is nire-referred doon sa kingdom of God or the kingdom of heaven? Ngayon ang tanong, what does it imply? Ano yung implication ng mga katotohanan na yan? Does it not tell us something about being a Christian? No, mga kapatid, we ought always to think much about our Christian life rather than just assume. Madaling sabihin na you are a Christian. But examine your life. Examine yung iyong pamumuhay, yung iyong pananalita, yung iyong pag-iisip, yung iyong pagtrato sa salita ng Diyos, yung iyong pagtrato sa iyong mga magulang kung ikaw ay anak, yung pagmamahal sa iyong asawa. Tignan mo lahat sa aspeto ng iyong pamumuhay. Hindi lang ito sa salita. It has meaning. It has implications as to what it means to be a Christian. Eh kung tatanungin ko ang bawat isa, what do you think it means to be a Christian, mga kapatid? Ano sa tingin mo? Ano ba ang isang Kristiyano? Ano kaya ang totoong mananampalataya? Buti na lang, may sagot ang ating Panginoong Hesus dito. So, buksan natin sa Luke chapter 6, verse 46. Luke chapter 6, verse 46. Sabi dito ni Christ, "Why do you call me Lord, Lord?" Mga parang gusto sabihin dito ni Christ, why do you call yourself a Christian? Ito ang tanong ng Panginoong Hesus, why do you call me your Master and your Lord? And then sabi ni Christ na kasunod, and not do what I tell you. Why you call me your Master and your Lord, but do not do what I say? In other words, sinasabi ni Jesus dito na nagkakamali ka ng pagkaunawa kung ang akala mong pagiging Kristiyano ay sa pangalan lang at hindi isang pagsunod sa Kanya. Hindi mo naiintindihan kung anong ibig sabihin ng mapabilang sa kaharian ng Diyos. You miss it. You miss the point kung ganyan lang yung pananaw. Hindi mo naiintindihan ng maayos because Jesus says here, to be a Christian, to be a disciple of the Lord Jesus Christ means you obey Him. You obey Christ. Sinasabi dito ni Christ, you come under His Lordship.
Why call me Lord, Lord, and do not do what I tell you to do? You see, sabi dito ng isang pastor, nung napakinggan ko sa kanyang sermon, sabi niya, the distinctive mark of true Christian is someone who follows the Lord. Ang isang totoong marka ng isang totoong Kristiyano ay isang taong sumusunod kay Kristo. Yung pagsunod dito, hindi yung parang nasa likod ka lang daw. Lumalakad, tapos nasa likod. It means you obey Christ. You obey Christ. That's my question this morning. Mga kapatid, ganito ba ang iyong Christian life? Ang iyong bang buhay ay nakikitaan ng pagsunod kay Jesus? Binibigyan mo ba ng pansin ang kanyang mga salita? Binabasa mo pa ba ang iyong Biblia, ang kanyang salita? Do you pray? Nakikinig ka ba talaga kapag may mga nangangaral na salita ng Diyos sa pulpitong ito? Mga kapatid, true disciple of Jesus Christ is someone who listens and obey Him. Now, yun yung implication. That is why in the Bible, pag sinabing Kingdom of God, implied doon yung katotohanan na we are under the reign of our King, of our Lord and Master, Jesus Christ. Well, maraming umaakusa sa atin bilang mga Calvinista, bagamat ganito ang ibig sabihin ng pagiging Christian, to surrender your whole life to the Lordship of Christ. Na hindi na ikaw ang Lord ng buhay mo, kundi si Christ na. Alam niyo, hindi po ito nagtuturo ng parang sapilitan ito. Parang pinipilit tayo na sumunod kay Kristo. Hindi po yan ang Christianity. Hindi ito pagsunod ng papilit. Hindi tayo tinututukan ng baril dito sa ating pananampalataya, sa ating ulo para lang sumunod kay Kristo. Walang ganon. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. But this parable teaches us this, that we become a Christian, that we put ourselves under the Lordship of Jesus Christ, that we obey not because we are forced or pressured to do so, but because of an inner conviction. Hindi tayo napilitan lang. Hindi tayo dito na parang blindly obedience. Again, sabi ni Jesus Christ sa John chapter 6 verse 66. John chapter 6 verse 66. Sabi dito, after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. From that time, many of his disciples, sabi diyan, went back and walked with him no more. So, dito kasi, may mga tao na sumusunod kay Jesus Christ. And then when the problem comes, many people stop following Jesus Christ. When they realize that the implications of following Jesus Christ, nung naiintindihan nila ng totoong pagiging disipulo ni Kristo, ay hindi lang puro kasayahan, hindi lang puro kaginawaan sa buhay. They stop following Christ. And alam niyo po kung bakit maraming tumitigil sa pagsunod kay Jesus? Even today. Dahil hindi talaga nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. Hindi talaga nila nauunawaan. Gusto lang nilang maging Kristiyano. Walang implications. Just being a Christian, no price, no cost to bear. Sino bang may ayaw na kapag naging Kristiyano ka daw, mawawala lahat ng problema mo? Sino bang may ayaw na kapag naging Kristiyano ka daw, yayaman ka, mawawala lahat ng sakit mo?
Yan yung kanilang pinapangaral. That's health, wealth, and prosperity gospel. Ba't hindi po yan totoo? At kung ganyan ang pagkaintindi mo sa pagiging Kristiyano, I tell you, matutulad ka sa mga taong nang iwan kay Jesus noong sinubok sila sa kanilang pagsunod. Tuloy po natin. Sabi dyan sa verse 67 ng John chapter 6, sabi dyan, after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. So Jesus said to the 12, so nandun yung 12, iniwan si Christ ng mga madami. Natira yung 12. Sabi niya ngayon sa 12, do you want to go away as well? Iwan niyo rin ba ako? Gusto niya na rin bang umalis? What about you? Ngayon alam niyo na. Anong magiging desisyon niyo? Na hindi pala wealth and health, prosperity yung pagsunod kay Kristo. Susunod ka pa rin ba? Magpapatuloy ka pa rin ba? Do you want to go away? But pansinin ninyo yung reply, yung response ni Peter dito sa tanong ni Jesus. Sabi niya sa verse 68, sabi dito, and Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sabi ni Peter dito, Lord, whom shall we go? Saan pa kami pupunta? You have the words of eternal life. And also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Alam niyo po kung anong ibig sabihin dito ni Peter? He says here that there is something about Christ na sila ay convinced na ang pagiging alagad ay pagpapasakop sa Lordship ni Christ, na maaari nilang ikamatay ang pagsunod kay Jesus. And ang sabi ni Peter dito is what? To whom shall we go? Anong gusto mong gawin namin? Iwan ka? Iwan ang buhay na walang hanggan? Iwan itong eternal life na ino-offer mo? Itong precious, itong priceless treasure na ito? Kasi mga kapatid, makikita natin dito na nakita ng mga apostles kung gaano ka-valuable, kung gaano ka-precious si Christ at yung kanyang ebanghelyo. You see? Na kahit pa ibenta nila, sabi nila kahit ibenta pa namin at iwan namin ng lahat-lahat na meron kami para lang makamtan ito, so be it. That it means to be a Christian. Because there is nothing more precious, there is nothing more valuable than eternal life in the Lord Jesus Christ. And to be with Christ Himself. There's nothing precious than the Son of God. To have Christ, brethren, to have Christ is to have everything. Sabi ng Scripture, kahit makamtan mo, if you gain the whole world and lose your own soul, what profit a man? Anong pakinabang? Na ikaw na nga yung pinakasikat, pinakamayaman. Kahit pa sabihin na natin wala kang sakit. But kung yung kaluluwa mo ay mapapahamak at wala kang relasyon kay Kristo, what profit? Ito po yung gustong ituro dito ni Christ. Gusto niyang ipaunawa sa kanyang mga kausap na ang salvation ay priceless treasure. Ito pa rin ang gustong ituro ng Panginoon sa atin hanggang ngayon, mga kapatid. Mga kapatid, the gospel, the Lord Jesus Christ is a priceless treasure. Think about it, my brothers and sisters. Your salvation is priceless, precious than anything that you can imagine. Pakinggan natin yung isang tao na nakita itong katotohanan na ito. Nung nakita niya yung
pagiging priceless treasure ni Christ. Anong ginawa ng taong ito at anong kanyang sinabi? So, bago tayo magtapos, buksan natin ang ating mga Bible sa Philippians. Ganito ang magiging pananalita. Ganito ang magiging conviction ng isang taong tunay na nakakaunawa that salvation is a priceless treasure. Sa chapter 3, verse 7 and 8, sabi dito, ng taong ito is this. Apostle Paul says, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Before he saw Christ, bago niya nakita si Christ, bago niya nakita yung preciousness ni Jesus Christ, napakaraming mga bagay ang precious para kay Paul. Maybe his career, maybe his family, yung pagiging Hudyo niya, yung kanyang mga ari-arian, kanyang possessions. But when he sees the preciousness of Christ, he said, all these things are lost. And then sabi niya sa verse 8, indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So, makikita po natin dito yung totoong namamangha kay Kristo. Hindi niya sinabi na, yes, si Jesus ay precious, pero precious din to. Hindi niya sinabi yun. Paul is settled. Non-negotiable para kay Pablo. Yung pagiging priceless, yung pagiging precious ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dyan, lahat ng itambal mo kay Christ ay rubbish, basura. Lahat ng yan. Baka may kinakausap ako dito. Baka hanggang ngayon, ang greatest treasure mo pa rin ay mga bagay sa sanglibutang ito. Baka yung karir mo, your work, and even your own family, your wife, your husband, kung may girlfriend or may boyfriend ka. Hindi ko sinasabing masama yung mga bagay na yun, mga kapatid. Ang sinasabi ko, is that your priceless treasure sa buhay mo? Then may problema. Dahil lahat ng yan ay mawawala. But the preciousness of Christ and the gospel of Christ will remain forever. And sana, sa umagang ito, makita mo ngayon na si Christ pala yung pinakang greatest treasure na dapat meron ako. The priceless treasure na dapat meron ako. Kung wala ka pa kay Kristo, ano mang meron ka sa buhay mo ngayon, ano man yung pinagmamalaki mo, ano mang treasures meron ka dyan, I tell you, those things are rubbish. Kailangan mo si Christ. Ang kailangan mo ay yung buhay na walang hanggan na matatagpuan kay Kristo. At ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya kay Christ. Lumapit ka kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya at humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pasakop ka sa Kanya. At hindi ka niya ipagtatabuyan
Patatawarin ka niya at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. So sa challenge sa atin sa umagang ito, let me challenge every one of you. Since Jesus or the gospel is the most important treasure, give up your all. Give up your all joyfully for Christ. Dahil si Jesus ang pinakamahalagang yaman, ibigay natin lahat sa Kanya ng may kagalakan. Is Christ your priceless treasure? Kayo lang po ang makakasagot niyan sa umagang ito. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan na nakita namin sa mga talinhaga na inyong itinuro. Patawad, Panginoon, dahil maaaring meron kaming mas pinapahalagahan sa buhay namin rather than Christ, His gospel, in the kingdom of heaven. Forgive us, O Lord, sa patuloy naming pagmamahal sa mga bagay sa sanlibutan ito, knowing that all of these things are rubbish compared to the Lord Jesus Christ. Patawad dahil may mga pagkakataon na ayaw naming makilala pa si Jesus, but upon knowing na si Christ pala yung treasure na nakatago, si Christ pala yung precious pearl, tulungan nyo kami na mas asamin pa namin itong treasure na ito, ang aming Panginoong Jesucristo. Alisin ninyo yung mga bagay na nagda-divert, pumupukaw ng aming atensyon at nag-aalis ng atensyon namin kay Kristo. Help us na maging kagaya kami nung dalawang lalaki sa talinhaga, na we are joyfully give up everything na meron kami para kay Kristo. At ang iglesyang ito ay mapuno at mas makilala pa po ang aming Panginoong Hesus. Napakayaman na yung mga salita, hindi namin ito mauubos. Kaya naman patuloy nyo kaming kahabagan at tulungan na mas maunawaan pa ito. Purihin ka sa lahat ng ito. Ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.